Nasa gate pa lang si Alora ay natanaw na niya ang Honda Accord na nakaparada sa harap ng bahay mismo. Sinong may-ari ng kotseng iyan, Mang Kanor? Ngayon ko lang iyan nakita, ma'am. Sa sala ay nabutan niyang kinakamayan ng mama niyang isang nakatalikod na lalaki. Tuloy-tuloy na sana siya sa itaas ng humarap ito. Parang ipinako siya sa kinatatayuan niya. Bumilis ang pintig ng puso niya na kung may sakit siya ay marahil inatake na siya. Tuloy-tuloy ang paglabas ni Gino na hindi man lamang sumulyap sa kanya. Hindi makapaniwala si Alora. Oo nga at maiksing-maiksi ang buhok niya. Pero hindi ba siya makikilala nito? Nariyan ka na pala, Iha. Bakit nandito si... Nauutal na hindi malaman ni Alora ang sasabihin. Magkakilala ba si Gino at ang mama niya? At talaga bang hindi siya nakilala nito? May kumurot sa sariwang sugat sa dibdib niya. At higit na mahapdi at makirot. Hindi kita napakilala kay Mr. Benson, Iha. Siya ang nakabili ng lupa natin sa Cagayan de Oro. More than a year ago. At siya rin ang developer ng subdivision dyan sa kabila. Nakangiting balita ng mama niya. What a fine young man. At mo'y gwapo at macho. Hindi na hinintay ni Alora ang ibang sasabihin ng ina niya. Patakbo siyang pumanhik ng hagdan. Muli sa silid niya ay umiyak siya ng malakas. Hindi man lang siya binati ni Gino. Tuluyan na ba siyang nakalimutan nito? Anong sadya nito sa mama niya? Ang pagkikita nilang muli ay parang asin sa sugat niya. Hindi niya gustong bumaba sa hapunan ng gabing iyon, pero pinilit siya ng kanyang ina. Umiyak ka ba, Iha? Sumasakit lang ang ulo ko, mama. Pangatwiran niya sa kanyang ina. Siya nga pala, Iha. Kung natatandaan mo ang bisita ko kanina, si Mr. Benson, may project sila malapit dito sa atin. At dahil magkakilala naman kami, he intends to visit me again. Ani ng kanyang ina. Habang siya nakatungo ang ulo at nilalaro ang pagkain, biglang bumagsak ang tinidor ng dalaga sa pinggan nito. Sa duration ng project ay dadalawin niya ako every now and then. Mabuti naman at nang may kausap ako. Patuloy nito. Nang kausap lang ang kailangan mo, mama. Bakit hindi mo i-assume ang pwesto mo sa opisina? Protesta ni Alora. Hindi niya gustong magkita muli sila ni Gino. Darating tayo doon, Iha. Pag nakakalakad na ako ng walang saklay. In the meantime, Gino will keep me a company. Masiglang sinabi nito. Nang hindi kumibo ang dalaga, ay nagpatuloy ang kanyang ina. He is almost 27 at binata pa. Sa pagbabalik niya, Iha, ay ipakikilala kita. Biglang tumayo ang dalaga. No, ang matigas niyang sagot. Muli siyang naupo ng dahan-dahan nang may pagtatakang tinitigan siya ng kanyang ina. Alora, kung hindi mo gustong ipakilala kita sa kanya, ay di hindi. Pero hindi mo kailangang magalit. I'm sorry, ma. At pilit lumunok upang maalis ang bara sa lalamunan niya. Naiiyak siya sa mga ginagawa ng mga taong ito sa kanya. 2 beses ng sumunod na linggo ay nakita niya si Gino sa kanila. Minsan ay kausap ng mama niya sa garden. Minsan naman ay naglalaro ang mga ito ng chess. At sa 2 pagkakataong iyon, ay hindi siya tinapunan ng tingin ng binata. Sa opisina ay nagiging irritable at unreasonable siya. Halos walang tumama sa sinasabi at ginagawa niya.
Anong nangyayari, Alora? May problema ka ba? Ang Tito Pepe niya. I'm sorry, Tito. Sumandal siya sa upuan niya. Alora, buto at balat ka na lang. Minsan, gusto kong itanong sa iyo kung paano ka pa nakakatayo. Naroon ang simpatsya sa boses nito. Pumikit si Alora. Hindi kumikibo at nanatiling nakasandal. Take my advice, Iya. Magbabakasyon ka muna. Go abroad. Hindi ko gustong nakikita ko sa iyo. Hindi kita tatanungin kung bakit. Dahil kinakausap ko na ang mama mo. Hindi ka nagsasalita. Tumawa ang dalaga nang hindi naman talaga natatawa. Pareho kayo ng mama. Walang nangyayari sa akin at wala akong problema. You're both nagging me. Ang sabi ko, Alora, hindi ako magtatanong. Sarili mo ang niloloko mo. Fool yourself, but take my advice. Magbakasyon ka. Kahit saan, Iha. Sa probinsya. Sa farm o sa tabing dagat. Rent a vacation house. Suwisyon ito. Sarkastikong ngumiti ang dalaga. Farm? Sa tabing dagat? Very ironic. Salamat, Tito. I might do that. Hindi ko lang alam kung kailan at kung saan. Sasabihin ko sa iyo. Itinuon ang mga mata sa papeles na nasa harap niya. Iiling-iling na tumayo ang kanyang tito at lumabas ng silid. Naiwang nag-iisip ang dalaga. Tatakbo na naman ba siya? Saan siya pupunta? Hanggang kailan niya tatakasan ang sariling damdamin? Pero paano niya matatagalan ang presensya ni Gino sa bahay nila? Hindi nito alam at ng mama niya na they're slowly killing her. Sinadya niyang magpagabi ng uwi ng hapong iyon dahil kung sakaling dumating doon ang binata, ay tiyak na hindi niya na ito aabutan. Pero nagkamali siya. Naroon pa rin ito pagdating niya. Magbihis ka na, Iya. I invited Mr. Benson for dinner. Bungad ng kanyang ina. Walang may dadahilan si Alora upang hindi sumalo sa hapunan. Kahit sabihin pa niyang kumain na siya sa labas. Out of politeness, ay kailangan niyang bumaba. Kaswal na nagkukwentuhan ang mama niya at si Gino sa harap ng pagkain. Hindi siya nag-aangat ng ulo. Sinasagot niya ng monosyllabic ang tanong ng kanyang ina. Minsan nagtaas siya ng paningin. Ay hindi sinasadyang nagsalubong ang mga mata nila ng binata. Galit ba o concern ang nakikita niya roon? Agad siyang nagbaba ng paningin. Makalipas ang ilang nakababagot na sandali, ay tumayo si Alora. Excuse me, Mama. Masakit na masakit ang ulo ko. Maiiwan ko na ang pagkain ninyo. Halos pahikbi na siya at hindi hinintay ang sasabihin ng kanyang ina. Tumayo na rin si Gino nang tumayo siya at sinundan siya ng tingin papanhi. Nagkatinginan ang dalawang naiwan. Inabot ni Gino ang baso ng tubig at uminom. Hindi ko alam kung tamang hindi mo siya kausapin, iyo. Kinuha ni Margarita ang table napkin sa mesa at siyang ipinahid ang namumuong luha sa mga mata. Look at her. Hindi ko alam kung may dugo pa siya sa katawan niya. Nag-aalala na ako. Hindi sumasagot si Gino. Hindi kayang ipaliwanag ng ina ni Alora ang emosyong nakabad siya sa mukha nito. She's killing herself. Ni hindi kumakain. Kausapin mo siya, Gino. May dahilan marahil kung bakit umalis ang anak ko nang walang paalam sa iyo. Tinitiyak kong sa iyong mahal ka niya sa nakikita kong kinikilos niya mula nang dumating siya dito.
Hindi masabi ng binata na siya man ay ganoon din, na sa bawat pagkakataong nakikita niya ito at hindi nakakausap, nayayakap, ay isang kaparusahang walang kapantay. Huminga ito ng malalim at tumayo. Sumunod si Margarita. Nakadapa sa unan si Alora ng patuloy sa pag-iyak. Hindi niya namalaya na marahang nagbukas ang pinto. Ano ang dahilan ng mga luhang iyon, Alora? Napabalikwas ang dalaga. Anong ginagawa mo rito? Inabot ang tissue paper sa slide table at nagpunas ng mga luha. Anong ginawa mo sa buhok mo? Mahinang tanong ng binata. Patuyang ngumiti ang dalaga. Does it matter kung ano man ang gagawin ko sa buhok ko? At least hindi niya kamukha si Jessica dahil maiksing-maiksi na ang buhok niya. No, it doesn't matter. Maganda ka pa rin. Bulong ng binata na mas narinig pa ng dalaga ang buntong hininga nito. Hinahanapan niya ng paninisi ang mukha ni Gino. Pero blanko ito. Wala siyang maaninag na kahit na ano. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito sa silid ko? Kung magtatagal pa ang binata ng ilang minuto, ay baka tumakbo siya sa mga bisig nito. May nakalimutan kang dalhin nang umalis ka. Iba ang dinala mo sa halip. Sabi nito na ikinatingin dito ni Alora. Sa isang iglap, ay nakita niya roon ang pait na agad ding naglaho, na pinagdudahan niyang imahinasyon lamang siguro niya. Ano ang nakalimutan niyang dalhin? At ano ang dinala niya? At kung paano siya dumating ay ganoon din siya umalis. Iniwan niya ang lahat, pati ang puso niya. May dinukot sa bulsa ng pantalon ang binata. Inilapag nito sa night table sa harapan niya. Kumislap ang bato niyon sa refleksyon ng ilaw. Ang engagement ring nila. Hindi ko, ang ibig kong sabihin, hindi ko binawi ang anumang bagay na ibinibigay ko na. Mahinang salita ni Gino. Nasa loob ng bulsa ng pantalon ang mga kamay. Binili ko iyan para sa iyo. Kung ano ang dahilan kung bakit nabili ko iyan, ay iyon pa rin ang dahilan ko sa pagbabalik niyan. It symbolizes my love. Huminga ito ulit ng malalim. Pigil ang sariling buhatin ang dalaga at ikulong sa mga bisig niya. Sandaling namagitan ang katahimikan. Hindi makaapuhap ng sasabihin si Alora. Pagkakuwa'y tumalikod ang binata at tinungo ang pinto. Palabas na ito nang magsalita ang dalaga. Gino. Lumingon ang binata. Nakahawak sa doorknob ang mga kamay. Sabi mo, may dinala akong iba. Ano iyon? Sandaling tumitig si Gino sa kanya bago magsalita. My heart. Tuluyan na itong lumabas pagkasabi noon. Ilang sandali nang wala ang binata, ay nakatitig pa rin sa pinto si Alora. Sinulyapan ang singsing sa mesa. Marahang dinampot at dinala sa mga labi. Nagbubukas na ng sasakyan si Gino nang abutan ni Margarita. Baka sa mukha ng babae ang matinding pag-alala. Gino. Tuloy-tuloy sa loob ng kotse ang binata. Binuksan ang window shield. Na kay Alora ang pagpapasya. Kung totoong sinasabi ninyong mahal niya ako, then she knows where me to find. Goodbye, ma'am. Pinatakbo na nito ang kanyang sasakyan. Nasa daliri pa rin ni Alora ang singsing at nakatitig pa din dito. Napasukan siya ng kanyang ina sa ganoong ayos. Bagay sa iyo.
Tipid na ngumiti si Alora. Ma, bakit ninyo siya pinapanhik dito? Dahil hindi ka bababa upang kausapin siya. Why should I talk to him? Mahal ka niya. Maiksing sagot ng kanyang ina. Naniniwala ka. At hindi lang basta mahal. Mahal na mahal. Paano mo natiyak, ma? Itinatanong ba yun? I know a person in love when I see one. Tulad mo, halimbawa. Marahang tinapik ang pisngi ng kanyang anak. Hindi kayo tutol sa kanya? Anong klaseng approval ang gusto ng anak ko? Notarized with seal? Tukso ng kanyang ina. Noong araw na nandito siya ay hiningi na niya ang kamay mo sa akin. Ma, and you didn't tell me about it. Pinagkaisahan ninyo ako. Akusasyon ng dalaga. Gino is something, Alora. Hindi lang kamay mo ang ibinigay ko. Body and soul. Nangingislap ang mga mata nito. And what a hang. Napahagikgik ng tawa si Alora sa sinabi ng kanyang ina. Sa kauna-unahang mula nang dumating siya. Now I know kung bakit natagalan ka sa pag-uwi. If I have Gino by my side, who would remember anything? Nagbibiro ka, ma. And I'm still your old demure little girl. Hindi dahil bakla si Gino, ha? Protesta niya nang namula ang pisngi. Knowing Gino sa kaunting panahon, ay naniniwala ako. The irony of fate. Naging advantage sa iyo ang kalamidad. Marahang tumawa ang kanyang ina. Nakangiting tinitigan ni Alora ang kanyang ina. Hinalikan niya ito sa pisngi. Salamat, ma. Isang bagay lang ang gusto kong ipangako mo sa akin, Alora. Tumaas ang kilay ng dalaga. And what is that? Bigyan ninyo ako ng napakaraming mga apo. Tumawa ng malakas ang dalaga. We'll give you 12 grandchildren sa isang kondisyon. Itinaas ni Margarita ang kilay niya at ginagad ang sinabi ng anak. And what is that? Nasa kasal ko ay wala ka ng sasilyang digulong na iyan. That's blackmail. Natatawang bulalas ni Margarita. And ma, bakit nga para 10 taon ang biyudo si Tito Pepe? At hindi pa nag-aasawa ulit ngayong bata pa naman ito? And why is that every time he looks at you, ay para bang ikaw lang ang tao sa mundo? Patay mali siyang tukso ng dalaga. Ayaw ko ng ganyan, anak. At naggalit-galitan ito. Sinalubong ni Alora ang titig ng ina at sabay silang nagtawanan. Alam ng dalagang lalakad ang kanyang ina. Ilang beses nang sinabi ni Dr. Martinez na walang diferensya ang binti ng mama niya. Psychological ang sanhi ng hindi nito paglakad. Isang retreat. Naalala niya ang doktor na kaibigan ni Gino. After all, may pinagmanahan naman pala siya. Anong oras ang alis ng barko ron? In half an hour. Sagot ni Ronald. Ito na ang huling biyahe mo? Yes. Tuwang-tuwa nga si Lani. Para daw kasi siyang walang bahay pag nasa farm siya. Maninibago siguro din ako dahil ilang taon din sa dagat akong naglalagi. But my family needed me most. Lalo na ngayon naglilihi ang asawa mo. Kailangan ka niya sa lahat ng pagkakataon. Ito ang una ninyo. Matigas sa salita ni Gino. Dahil kahit kailan, ay hindi siya pabor na laging naiiwan si Lani at malayo ang asawa. Well, pagdating natin sa Davao, ay naroon na ang nahalili sa akin. Tumingin sa dagat si Gino. Kumusta na si Alora? Nagkita na ba kayo? Tanong ni Ronald. Isang tango ang isinagot ni Gino. Anong nangyari? Si Ronald ulit. Nagkibit balikat ang binata. Hindi ko gustong pag-usapan.
Hindi na kumibo ang kanyang bayaw. Nalulungkot siya para kay Gino. Ano ba ang malay nila na ang babaeng nagtago sa cabin nito ay mauwi sa isang tunay na pag-ibig? Love comes from the most unexpected places. Ayon sa pamagat ng isang awitin, napangiti si Ronald. Sa cabin ng isang cargo vessel, isang hindi kilalang babae at isang lalaki na in love at first sight. Bakit ka tumatawang mag-isa? Naiiritang tanong ni Gino. Private joke. Muli itinaas ni Gino ang mga balikat. Itutulog ko na lang siguro ang hapunan ko. Busog ako. Wika nito at sinabayan ng talikod pabalik sa cabin niya. Tuloy-tuloy ang binata sa loob at muling isinira ang pinto. Pagpasok pa lang niya, ay nasamyo na niya sa ere ang halimuyak mula sa isang mamahaling pabango. Inikot niya ang paningin nang marinig ang lagaslas ng tubig sa banyo. Not again. Not this time. Malakas niyang kinatok ang pinto ng banyo. Maya-maya ay narinig niya ang paghinto ng daloy ng tubig. Umatras siya at naghintay sa may pinto ng closet. Maya-maya rin ay lumabas ang babae mula sa banyo. Naka-bathrobe at nagpupunas ng basang buhok. Sa banyo na naman ngayon, nakangiting bati ni Gino. I like your originality. Naupo ang dalaga sa gilid ng kama. Kumuha ng brush sa drawer ng mesa at nagbrush ng buhok. I hate duplicates. Gusto ko ng original para walang point of comparison. Tumaas ang kilay ng binata. May laman ba ang mga sinasabi mong iyan? Medyo. Sumandal sa closet si Gino at ipinasok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Speak up. Huminga ng malalim ang dalaga. Lahat ng tao ay kinukumpara ako kay Jessica. Ikaw rin ba? Diretsong tingin ang ibinigay nito kay Gino. Kailangan makita nitong ekspresyon sa mukha ng binata pagsagot. To be honest with you, yes. Nung unang araw na pagmasdan kitang natutulog sa cabin, hindi na naulit iyon. O naisip ko pa man. Sa palagay mo, what do we have in common? Marami. One thing. Pareho kayong maganda. Ngumiti siya. Nag-isip ang dalaga. Ikukunti na ba niya ang binata sa pagsasabi nito ng totoo? Kasalanan ba nito o ni Jessica? O niya na may pareho silang physical na katangian? Ang mga katangiang magkapareho kami. Dahilan ba iyon upang maging anino ako ni Jessica? O makita mo siya sa katauhan ko? Kinakabahan niyang tanong. Tumingin sa kanya ang binata. Bakit ka magiging anino ni Jessica? At bakit kailangan makita ko siya sa iyo? Nagtatakang tanong nito. May sarili kang personalidad. Ganoon din si Jessica. And you can never be like her o siya ikaw. Hindi agad nakaapuhap ng sasabihin ang dalaga. Muling nagsalita si Gino. Totoong minahal at inibig ko si Jessica. But that was a long time ago, Alora. I was over her. Matagal na. When I started wanting you, loving you, dahil ikaw ay ikaw. And I love you more than I did Jessica. Halos matunaw ang puso ng dalaga. Pinipigil ang sariling yakapin si Gino. Bakit tinuruan mo ako ng mga bagay na alam at ginagawa ni Jessica? Like horseback riding? Tanong ni Gino at tumango siya. Walang malaking dahilan. Gusto ko lang matuto ka. Una, para mag-enjoy. Pangalawa, maliban sa jeep at pickup. Kabayo ang pinakamainam na transportasyon paikot-ikot sa farm. Gusto ko ang buhok mo dahil pareho kayo ng buhok ni Jessica. Kundi dahil bahagi ito ng buong pagkatao mo.
Tulad ng kung paanong gusto ko ang mga binti mo. Ang lahat-lahat sa iyo. Patuloy ng binata. Ngayong maiksi na ang buhok mo. I love it just the same. Yumuko ang dalaga. Hindi niya talagang gustong ipaputol ang buhok niya. Hahaba din ulit ito. Ayoko ng buhok ko. Parang batang gusto niyang mapahigpit. Tumawa ng marahan si Gino. Alam ko. Sinabi ng mama mo sa akin. He sensed na kaya mo ginawa iyon dahil gusto mong magrebelde. Sa susunod, ako na lang ang pag-initan mo, wag ang sarili mo. Tumingin sa porthole ang dalaga. May isa pa siyang gustong itanong. Kaya lang, nahihiya siyang ipaalam na pinagseselosa niya ang isang larawan ni Jessica. Pero kailangang linawin niya iyon sa binata. Bakit hanggang ngayon ay nakadisplay sa silid mo ang larawan ni Jessica? Nagkibit balikat si Gino. Hindi ko alam. I mean, nandoon na iyon ng mga high school pa lang kami. At sa tagal na ng panahon, ay isang ordinaryong kwadro na lang doon iyon kasama ng iba pa. Kumuha ng sigarilyo si Gino at nagsindi. Hindi ko alam na malaking issue iyon. You should have told me instead of running away. Malumanay nitong dugtong. Hindi ko sinasadyang mabasag ang kwadro. Pag-amin niya. I did not even notice. Hindi ko na puna kung naroon pa iyon o wala na. Walang halaga sa akin iyon, Alora. Ikaw ang mahalaga. Maraming mga bagay akong itinuro sa iyo. Hindi dahil alam iyon ni Jessica, kundi I love teaching you all those things. Patuloy nito nang lumapit sa dalaga. I'm so proud, darling, na malamang kahit isang simpleng halik ay ako ang nagturo sa iyo. At marami pang mga bagay akong gustong ituro at sabihin sa iyo. Mahal kita dahil ikaw si Alora o si Lian. And I would not have loved you if you were somebody else. Punong-puno ng damdaming pahayag ng binata. I'm sorry. Yumakap na siya sa dibdib ng binata at umiyak ng umiyak. Itinaas ni Gino ang mukha niya. Pinahid ng thumb finger nito ang mga luha niya. Nang umalis ka, halos mabaliw ako. Hindi pa bumabalik ang memorya mo. Ay kinakatakutan ko na iyon. Paano mo ako natuntun? Ang periodikong itinago ni Manang Lucia. Walang balitang maaari kong tukuyin doon, kundi ang tungkol sa suicide ng iyong ama. Nabasa ko ang pangalan ng mama mo roon. And her name was familiar dahil nga nagkaroon kami ng transaksyon more than a year ago sa Cagayan de Oro. What took you so long? Nag-iwan mo ang singsing. Naisip kong naalala mo na may kasintahan ka. Humigpit ang yakap nito sa dalaga. The thought of it almost killed me. Naalala ko na ang lahat tungkol sa akin noong nasa silid mo tayo. Pagtatapat ng dalaga. Bakit hindi mo sinabi? Nagtatakang tanong ng binata. Hindi ko matanggap ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Papa. Hindi ko pa alam noon na patay na siya. And how did you know na walang ibang lalaki sa buhay ko? Last month, patungo ako sa project ay nakita kong lumabas ang kotseng sinasakyan mo sa gate. Alam kong iyon ang bahay ninyo. Dahil nakalagay sa newspaper ang address ninyo. But that was the first time I saw you. Hinila ang dalaga paupo sa kama. May inutusan akong i-monitor ang ginagawa mo. Nang matiyak kong walang ibang lalaki, ay nagdesisyon akong kausapin ang mama mo. At ni hindi mo ako sinulyapan? Patawarin mo ako. Masama ang loob ko sa ginawa mong pag-alis nang walang paalam. I'll make it up, darling. Siniil ng halik ang dalaga sa mga labi.
Marahang kumawala si Alora. Sinabi ba sa iyo ng mama ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang papa? Umiling si Gino at pinagpatuloy ang halik sa kanya. Gino, stop it or else ay hindi ko na masasabi sa iyo ang dahilan. Awat niya rito. We have a lifetime ahead of us, darling. Mas interesado akong malaman kung ano ang nasa ilalim ng robe na suot mo. Tinastas ang tali ng bata di banyo. Gino, ayan ka na naman. Muli itinali ang sasha baywang nito. Tumawa ng malakas si Gino na pumuno sa munting silid na iyon. I can't believe this. Mula nang makilala kita, you never stop and tired of resisting me. Gusto ko nang isiping hindi ako desirable enough sa paningin mo. Biro nito. You must be kidding. Remember, I even thought you were a Greek god. Noong unang makita kita na para kang oblation sa UP. Natawa si Gino ulit. Naisip nito ang nangyari noon. Then let me prove, darling, that I am better than Apollo. Muli hinagka nito sa liig ang dalaga at dinama ang dibdib. Napasiklot si Alora, pero pinangangatawan ang determinasyon. Prove it on our wedding night. Muling tumawa ang binata. Itinaas ang dalawang kamay. I give up. Ang girlfriend ko ay may self-control na sing taas ng bakal, na kahit ang maiinit kong halik ay hindi kayang tunawin. Dramatikong sabi nito. Pagkatapos ay muling inihiga sa kama si Alora. Gino, I mean it. Mabuhay na protesta ng dalaga. Kung magpipilit pa ang binata, ay baka hindi na siya muling makatanggi. Alam ko, gusto lang kitang yakapin at titigan sa buong magdamag. Masuyong wika nito. What about dinner? May naalala ang binata. Hinatak patayo si Alora. Tama ka. Let's have double celebration. Double? Yes. Huling sakay ni Ronald. At ako. Dahil ito ang huling pagkakataong makatagpo ako ng magandang dilag sa cabin ko. Love looked at the two of us. Stranger in many ways. Habang inaawit ng choir ang For All We Know, ay marahang lumakad sa aisle si Alora. Napakaganda sa kanyang off-shouldered wedding gown mula sa isang sikat na fashion designer sa Maynila. Nakakapit siya sa braso ni Pepe na siyang naghatid sa kanya. We've got a lifetime to share. So much to say. Bakas ang pananabik sa kaligayahan ng mukha ni Gino habang nakatingin sa kanyang bride. Higit itong makisig kaysa sa Greek god na inihambing dito ni Alora. Sa unahang pew, si Margarita, without the crutch, ay buong pagmamalaking nakalingon sa paparating na anak. Nasa tabi niya si Claire. Si Ronald at Lani na ang tiyan ay 7 months old na. Tuwang-tuwang pinanunood ng mag-asawang Nick at Jessica ang kanilang Nicola na siyang flower girl. Sa pagitan ng pagkislap ng kamera at video, ay nagpalitan ng vows ang kinakasal. I love you and you are forever mine. Bulong ni Gino. And I love you too. Sagot ni Alora. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Gino at Alora. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Muli, maraming salamat po. And God bless everyone.